Kumusta mga brad? 4-cylinder ang isa sa masabi nating may pinakamagandang tunog na motor. Yung tunog na halos lahat mapapalingon. Kaya hindi na po nakapagtataka na marami talagang tao ang gustong magkaroon ng motor na 4-cylinder. Yung tunog niya kasi buong buo. Kayang-kaya niyang kunin yung atensyon ng mga tao. O diba? Ang sarap niya sa tenga. Pero kapag nakapangasawa ka ng buwangera, parang araw-araw kang nasa gera. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, kapag sinabi nga po nating 4-cylinder na maangas, automatic sports bike agad yung naisip ng mga tao. Hindi na po natin may pagkakaila na iba talaga ang dating ng mga motor na ganito. Karamihan nga po sa mga motorcycle rider, pinapangarap talaga yan. Opo, totoo. Pero hanggang pangarap na lang yan. Hanggang pangarap na lang yan para sa aming mga walang pambili. Kawawa. Nakakaiyak po. Nakakaiyak po. May mga taong pinipili na lang yung Chinese brand kumpara doon sa Japanese brand. Alam naman natin na medyo pricey talaga yung mga Japanese brand or yung ibang European brand kumpara sa mga Chinese brand. Sabi nga nila, maging practical ka. Parehas lang namang motor yan. Parehas lang naman may makina yan. At parehas lang naman may gulong yan. Kaya bakit ka pa bibili ng mahal? Kung pwede naman doon sa mura. Kaya doon ka na sa mura. Sabi ng mga taong bumili ng mura na after 1 month, araw-araw nang nagmumura. Pero hindi naman po lahat ng Chinese brand ay low quality. Sa panahon ngayon, ang dami na pong nagsulputang Chinese brand na maganda ang quality. Sumasabay na po sa the big 4. Isa na nga po dyan yung brand na CF Moto. Ayon nga po sa mga taong may ganitong brand na motor, okay naman daw. Quality. Worth it daw yung presyo. Pero bukod nga po sa brand na yan, may isa pa pong brand na galing sa China na unti-unti nga pong nagpapakilala sa mga tao ngayon. At ito nga po ang brand na Cove Motorcycle or Cove Motors. At isa nga po sa pinakabagong latest nila, itong Cove 450RR na itsura pa lang, panalong-panalo na. Kahit walang contest, panalo pa din. Yung pagmumukha nga po sa motor na ito ay parang minekos-mekos na Panigale at CBR Fireblade. Hindi ganun ka-sharp yung look niya, pero ang angas niya talaga. Sa unang tingin nga, hindi mo akalain na made in China siya. Kasi yung tayuan niya, pandiinan talaga. Ito yung klase ng motor na pinapangarap mong masakyan. Kahit ako man, gusto ko rin siyang sakyan. Oh, manyakis. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Cove 450RR na mayroong 443 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke 4-cylinder, dual overhead cam with 16 valves, naka Bosch electronic fuel injected at syempre ito po ay naka liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 12.9:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa merong 69.7 horsepower, 13,000 RPM, 39 Nm of torque at 10,500 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 220 km/h. Sa madaling salita, hindi lang po siya basta forma. May ibubuga din talaga siya sa kalsada. Pero kung sakaling ilabas sa Pilipinas yan, panigurado abot ng 300 kph yan. Abay syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 14 liters fuel tank capacity. Kaso lang wala po tayong ideya pagdating sa kanyang fuel consumption. Pero dahil ito nga po ay isang 450 na naka 4-cylinder, expect the unexpected. Alam nyo na ibig kong sabihin, humihigop din ang sabaw to. Ang sukat ng kanyang gulong 120/70/17 sa harap at 160/60/70 naman sa likuran. Sa lapad ng gulong niya, halatang pang truck talaga siya. Hindi bali ng malapad ang gulong, wag lang ang ilong. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-dual disc brake sa harap at naka-disc brake din po sa likuran. At syempre, paras po itong may ABS. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 780mm at 140mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 165 kg lamang. So kung atin nga pong iisipin para sa isang 450cc na naka 4-cylinder, ang gaan po niya. Mas mabigat lang siya ng kaunti doon sa Yamaha R15. Kaya nga medyo nakapagtataka din kung ano ba yung frame na ginamit nila dito. Hindi naman siguro lata. Kung sa bagay, sabi nga nila, yung motor na ito ay nakabuild talaga para sa truck. I mean, para sa racetrack. Sa loob lamang po ng 4.2 seconds, kaya na niyang ma-hit yung 100 km/h. Ganon kabilis yung acceleration niya. Pang malakasan talaga.
At mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito naka full LED na po. At speaking of ilaw nga po, yung headlight nga po sa motor na ito, yun talaga ang nagdala. Syempre maangas din yung taillight niya. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka TFT instrument panel na. Yung kanyang tambucho sobrang linis tingnan. Nakapwesto lang siya ng ganyan. Meron na rin siyang steering damper, yung pang track na version. Kung iniisip nga po ng mga tao dahil sports bike ang motor na ito, pang kalsada lang siya, doon po kayo nagkakamali. Sapagkat sa sobrang ganda nga po ng suspension sa motor na ito, pwede po siyang pambardagulan sa lubakan. O diba? Kahit saan pwede siya. Pero dito, pwede talaga siya. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng pangmalakasang KYB USD fork or yung KYB upside down fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit din ng pangmalakasang KYB monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad, wala siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng wala po siyang kargahan ng Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended. At regarding naman po sa presyo ng motor na ito, ito po ay nagkakalaga ng $5,454. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 309,000 pesos. Yung truck variant na po yun. Yung standard naman mas mababa yung presyo niya doon. Pero kung sakaling ilabas naman sa Pilipinas, sigurado magbabago din ang presyo niyan. Tataas or bababa. At speaking nga po, kung ilalabas nga ba talaga siya sa Pilipinas, sa tingin ko malaki ang tsansa. Kasi yung kapatid niyang si 321 nasa Pilipinas na. Invictus na. Kaya hindi rin talaga malayo na ilabas siya ni Bristol dito sa Pilipinas. At kapag nangyari yun, yari yun. Mas lalo nang sasakit yung ulo ng mga tao. Kasi sa kategory ng 400 to 450cc, marami na silang pagpipilian. O diba? Buti pa yung may pambili, sasakit lang yung ulo nila. Pero yung katulad naming walang pambili, sasakit yung kalooban namin. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gusto kong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Bye.